So guys, good day to us all po ulit. Pasensya na po kayo, medyo napusuan ko pong gawing filter to eh. Maraming salamat po sa inyong lahat na makakakita na dadaanan ng content ko na to. Guys, season 23 na po to ng What is Written Truly Happened. Season 23, part 8. Part 8 na po. Mga isa o dalawa na lang po to guys. Patapos na po to. Si God na po ang bahala sa inyong lahat na nakakakita at nagtatry magtapos ng content ko na ganito na sunod-sunod na may mga part. To God be the glory po ulit. Dinadalangin ko po sa ating Panginoon na sana po lahat ng mga taong nakakapagtapos at nakakakita ng content ko ingatan palagi ng ating Panginoon, 10 ng kanyang pamilya. Na sana po masundot ko ang puso ng sino man sa inyo na kahit papano po madagdagan pa po ang pagmamahal at pagtitiwala nyo sa ating dakilang Panginoon, sa ating Creator na talagang magbibigay ng salvation sa oras ng mga predicament situation na nakaabang sa mundong ito na kinatitirahan po natin, na kinalalagian pa ng bawat isa sa atin, na tayo naman pong lahat ay puzzle talaga tayong lahat kung ano ba talaga yung Great Tribulation. So para po sa akin, according po sa mga tapat at mga matutuwid na mga ngaral, pastor, pare, ng huling generation ng humanity, ang Great Tribulation po ay binigyan po ng ating Panginoong Hesus ng mga palatandaan. Ang climax po niya yun na po ang kinakaabangan ng lahat ng tao dito sa mundo globally. Inaabangan na po yung climax na yan. Nandun na po talaga tayo, tumatahak na po tayo sa ilang hakbang na po ang natahak ng Great Tribulation na yan. Malapit na po nating makita yung climax niyan. Kaya lagi ko rin pong isinasamo sa aking pangapanalangin sa ating Creator na sana po lahat tayo ay magkaroon talaga ng matibay na faith. Nakakapitan natin sa oras na makaharap natin yung tribulation na yan, yung pinaka-climax. Kasi dilat na po na katotohanan, palapit na talagang dumating yon. Hindi na po natin pwedeng sabihin na 5 taon mula ngayon, 10 taon mula ngayon, magiging napakaganda pa talaga ng takbo ng bawat sitwasyon ng lugar ng mundong ito. Marami na pong kakaibang nangyayari guys. Kaabang-abang po yung mga susunod pa. Kaya maging steadfast po sana tayong lahat sa pananampalataya natin. Lalo pa po nating ingatan ang mga banal na salita ng ating Panginoon na makakapagpatibay na talagang tayo'y maniniwala sa Kanya, sasandal sa Kanya, mananalig sa Kanya na talagang siya'y magbibigay ng salvation sa bawat isang tao na talagang umaasa sa Kanya, naghihintay sa Kanya. Amen. Sana po talaga guys makapaghatid ako sa bawat part ng content ko na ganito, na nakakakita at sumisilip sa profile ko ng kaunting motivation at life lesson na magbuboost pa po ng tiwala natin ng bawat isa sa atin na nagtitiwala sa Creator na kinikilala natin. Amen. So guys, ito nga pong context ng content ko na to na season 23 is all about dun po sa 3 tao na napaka-importante po ng ginampanan ng kanilang pagkamatay na nag-iwan din po ng malaking impact sa humanity. Actually, napanood ko po ito sa isang dokumentary. Ang ganda po ng pagpapaliwanag niya. Tapos yung mga verses pong binigay niya, talagang binasa ko din po, nadaanan na din po yung iba ng mga mata ko nung matagal ng panahon pa po. Bago pa po ako nagka-cancer, nabuklat ko na po yung mga pages na yon sa Holy Scripture. Sana po talaga dalas-dalasan po ninyo ang pagbubuklat ng love letter ng ating Creator kasi napakarami po talaga nating mapupulot na motivation na kahit nasa gitna tayo ng malulubang sakit, ng problema, maaalala po natin palagi na may Diyos talagang nagmamahal sa atin, nagmamalasakit, na ayaw niyang tayo'y maligaw, mapahamak. Amen. So ito nga pong pangalawang importanteng kamatayan na nakasulat din po sa banal na love letter ng ating Panginoon the death of Moses. So sinasabi po dito sa dokumentaryong napanood ko na according din po sa Holy Scripture. Nasa Genesis po ito guys, pakicheck nyo na lang po. Yung iba po,
na mga pagpapaliwanag ng mga huling apostol ng ating Creator nandun naman po sa huling Revelation, sa mga ibang part din po chapter ng New Testament. Pakipasyalan nyo na lang po. Sana po pasadahan nyo yung mangilan-ngilang verses na nilalagay ko sa bawat part ng mga content ko. Maging templates man po yan. Thank you so much po talaga sa inyong lahat, guys. To God be the glory po. God bless us all po sa inyong lahat na tumatapos ng content ko. Amen. So sabi po dito, the great leader of the Israelites led them out of the slavery in Egypt and towards the promised land. However, when they reached the edge of the land, God told Moses that he would not be able to enter it himself. Moses ascended Mount Nebo, where he saw the land from a distance and died at the age of 120. The Holy Scripture told us that God buried Moses in an unknown location. Wala pong nakakaalam kung saan talaga dinala ng ating Creator ang katawan ni Moses. The reason for Moses' death was a consequence of his actions at the waters of Meribah. The Israelites were thirsty and complained to Moses and Aaron. God instructed Moses to spear to the rock to bring forth water. But in his frustration and anger, Moses struck the rock twice with his staff, and instead, although water did come out of the rock, God declared that Moses and Aaron would not bring people into the promised land because they did not trust in Him and uphold His holiness in front of the people. So parang nagtampo po ang ating Creator kay Moses kasi nga po parang hindi po nakasunod ng 100% si Moses sa instruction na inuutos sa kanya ng ating Creator. So yun po yung naging consequence. Pinapunta po siya sa bundok. Parang hindi na po makakakontra si Moses nung pinapupunta na siya sa Mount Meribah. Sorry po, sa Mount Nebo, doon po siya pinaakyat ng ating Panginoon. Parang magnet po na sumunod na lang si Moses. Kasi parang na-offend niya po yung ating Creator Kasi nga po parang sumigway po ng pagsunod sa ipinag-uutos sa kanya ng ating Creator si Moses. So yun po yung naging consequence. Parang ako po, personal ko pong POV, opinion sa insidente na to sa Holy Scripture. Yung pagsuway po na yun ni Moses, kasi nagalit din po siya sa mga tao Kasi parang yung mga tao po nun, antitigas din po ng ulo nila. Parang ang dami po nilang kinukomplain. Isamantalang iniligtas na nga po sila ni Moses. Si Moses po yung naging parang instrumento ng Panginoon para makaalis sila sa 400 plus years na po, 430 yata years po na ninuno, mga generation by generation, inalipin po yung mga Israelites ng Pharaoh, ng hari ng Ehipto. So para pong gustong manumbat ni Moses, kaya po din naging ganun yung action niya. Hindi niya po talaga sinunod ng 100% yung ipinag-uutos ng ating Creator. So yun po yung naging consequence. Parang kinuha na lang ng Panginoon yung buhay ni Moses, pero itinago po siya ng ating Creator na until now po, walang nakakaalam kung saan dinala ng ating Creator ang katawan ni Moses. So isa po yan sa isang miracle na nangyari na talagang generation by generation po. Ang pumalit po sa kanya si Aaron. Parang nag-iwan po ng impact, ng malaking question mark at saka ng lesson, ng motivation sa generation by generation na talagang kapag sumuway po tayo sa talagang instruction sa atin ng ating Creator, may mangyayari po talaga. Sundan nyo pa po guys, isa po yan sa napaka-importanting pangyayari sa banal na kasulatan ng ating Creator na talagang nagkaroon po ng impact. Sundan nyo pa po guys, thank you so much po sa lahat ng magtatapos ng kontento na to. Isa na lang po, God bless us all po and always remember, faith is powerful. Amen. Sundan nyo pa po, thank you po for watching. Amen.